Naisip nyo na ba kung pwede bang magsama ang milagro at slot machines? Oo, tama ang dinig nyo. Sa pag-usap natin ngayon, hihimay natin ang isang kwento na parang galing sa pelikula, pero nangyayari mismo sa digital na mundo natin ngayon. Pag-usapan natin ang isang napakakaibang kabalintunaan, ang propeta ng kasino. Isang faith healer na nagpapagaling ng walang hinihinging kapalit, pero buong tapang na inaangkin na ang Diyos daw mismo ang nagbibigay sa kanya ng winning strategy sa kasino. Sugal at espiritualidad, pinagsama? Handa na ba kayong malaman kung paano niya ito pinapaliwanag? Okay, simulan na natin nito. Ang taong nasa likod ng nakakagulat na claim na ito ay si Narciso Ulalo. At hindi siya nagtatago sa mga fake accounts direktang galing mismo sa kanya ang pahayag na ito. Sabi niya, kinausap daw siya ni Jesus Christ, tinawag pa nga siyang best friend at inutusan siyang ibunyag sa lahat ang mga sikreto niya sa paglalaro sa kasino. Para kay Ulalo, yung mga panalo niya ay hindi swerte. Ito raw ay isang direktang banal na utos. At hindi lang ito usap-usapan sa kanto. Ang buong kwentong ito ay nakadocument sa kanyang napakalinaw na digital footprint. Tingnan niyo tong Facebook post na ito mula mismo sa account niya. Idinedetalya niya ang mga tagubiling galing sa itaas. Ibinabahagi niya sa followers niya ang buong kwento nang walang halong pag-aalinlangan. Ayon sa kanya, ang mga panalo sa kasino ang nagpopondo sa kanyang misyon. Kumbaga, ipinapakita niya to ng buong tapang bilang bahagi ng kanyang patutuo. Pero bago tayo dumiretso sa mga slot machines, kailangan muna nating intindihin kung sino ba talaga si Ulalo para sa mga naniniwala sa kanya. Inaangkin niya ang titulong number 1 instrument chosen by God at ang sentro ng lahat ng ito ay yung tinatawag niyang power of mind. Ayon sa kanya, isa itong divine ability para makita ang buong buhay ng isang tao pati na yung mga kasalanan nila kahit pa ng mga taong matagal nang patay. Ito yung pinakapundasyon niya bilang isang manggagamot. Ngayon, bakit napakahalaga ng numerong 0? Dahil 0 cents. Wala, as in wala siyang sinisingil ni isang kusing sa mga serbisyo niya. Mahigpit daw na utos ng Diyos na ang pagpapagaling ay dapat absolutely free. At dito nagsisimula ang malaking tanong natin, kung hindi siya kumikita sa panggagamot at tinatanggihan niya ang mga donations, paano niya nasusuportahan ang sarili niya at yung kanyang misyon? Well, dito na papasok ang kasino. Kaya naman, dumako tayo sa kanyang inaangking banal na estratehiya sa kasino. 16. Ganyan na katagal inaangkin ni Ulalo na ginagawa niya ang kanyang kakaibang estratehiya. 16 na taon. Hindi siya basta nagsusugal lang ng walang direksyon. Pumupunta siya sa kasino para sundin ang diumano'y mga gabay na ipinapakita sa kanya. Sa mga recorded Zoom calls niya, nabanggit niya na pakiramdam niya minsan ay malapit na siyang bawiin ng Diyos. Kaya kailangan na niyang i-reveal itong 16 na taong sikreto para patunayan na totoong kinakausap siya ng may kapal. Ngayon, ang talagang mapapaisip ka rito ay itong susunod na numero, 10. Inaangkin niya na sa loob ng 16 na taon na yon, tumama siya ng hindi bababa sa 10 grand jackpots sa mga slot machines. Kung familiar kayo sa casino, alam niyong ang odds na tumama ng kahit isang grand jackpot ay halos imposible na. Ang makasampu, sumisira na yan sa kahit anong mathematical odds. Sabi niya, taning ang pagkakaroon lang ng makapangyalihang gabay ang makakapagpapaliwanag nito. At nagbibigay talaga siya ng mga eksaktong figures. Sinasabi niyang nanalo na siya ng 90,000 Australian dollars, may 52,000 tapos may mga 8,500 at 6,000. Pero palaging niyang nililinaw kahit minsan daw ay inuuwi niyang 0 ang bank account niya. Dahil yung pera na to, ginagamit lang daw niya kung ano ang ipag-uutos sa kanya. Ibig sabihin ibinabalik sa kasino o ipinamimigay, hindi para sa pansariling luho niya. Tingnan natin yung mga tinatawag nating mga kwento ng jackpot. Isa sa pinaka-suspense na kwento niya ay yung nasayang na 1.5 million jackpot. Ganito raw yung nangyari. Itunuro na sa kanya yung eksakting makina. Umupo siya doon ng 2:00 hanggang 3:00. Kaso, umalis siya sandali para mag-CR at maglakad-lakad. Nang bumalik siya ng 4:00, may ibang babae na nakaupo, tumaya kung magkano din yung tinataya niya. At boom! Napanalo na yung 1.5 million. Ang paliwanag niya nito, masyado rang malaki yung halaga at ayaw ng Diyos na mapunta sa kanya, kaya hindi talaga nakatada na sa kanya yun. Ang wild pa rito, iginigiit niya na hindi niya kailangan ng malaking puhunan para manalo. Barya-barya lang.
Sinasabi niya ang gumagamit lang siya ng napakaliit na parte ng sweldo niya. Isipin nyo, tataya raw siyang $2.40 para manalo ng 52,000. O kaya maglalaro lang ng tig 50 cents. Hindi raw yung laki ng taya ang nagpapanalo sa kanya, kundi yung eksaktong divine timing kung kailan at saan uupo. Siyempre, hindi lang slot machines ang nilalaro niya. Pumunta naman tayo sa paghula sa roulette. At ito yung magandang comparison kung paano nagbabago ang diskarte niya. Sa slot machines, alam niya yung makina, pero minsan sablay sa oras, di ba? Parang yung nangyari sa 1.5 million. Pero sa roulette, ibang usapan to. Sa dami ng numbers dyan, 37 lahat, inaangkin niyang direktang binubulong sa kanya yung nag-iisang numero kung saan babagsak ang bola. Hindi na raw kailangan ng tiyempo. May mga saksi pa raw siyang manghang-mangha kapag saktong-sakto ang hula niya. Dahil nga sa sunod-sunod na panalo na hindi maipaliwanag ng probability, naniniwala si Olalo na 4 na taon na siyang minamanmanan ng mga kasino. Sinusundan daw siya ng mga security, tinititigan sa mga kamera. At sino ba naman ang hindi magtataka, di ba? Mananalo ka ng malaki gamit ang barya makya? Para kay Olalo, itong pagmamanman ng kasino ay isa na ring patunay na ang kanyang supernatural na gabay ay totoong bumabasag sa mismong sistema nila. Pero teka, ano ba talaga ang pinakadulo nito? Dito na tayo papasok sa kanyang pinakapangunahing espiritual na misyon. Ito yung bottom line para kay Olalo. Ang kasino ay isang instrument lang. Inaangkin niya na ibinibigay sa kanya ang mga panalong ito bilang isang matibay na pruweba. Kung mapapatunayan niyang kaya niyang talunin ang sistema ng kasino gamit ang gabay ng Diyos, inaasahan niyang maniniwala ang mga tao sa mensahe niya. Ang ultimate goal niya ay makumbinsi ang lahat na gawin ang 3 bagay na ito: magsisi sa kasalanan, i-renew ang buhay Kristiyano at magkaroon ng matinding pananampalataya. Nakakabilib talaga kung paano gumagana ang paniniwala ng tao, no? Mula sa libreng pagpapagaling hanggang sa divine casino strategies, nakita natin kung paano nag-iwan si Narciso Olalo ng isang napakadetalyadong kwento online. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Ang kakaibang digital footprint ba na ito ay isang tunay na modernong patunay ng pananampalataya o isa itong napakakomplikadong psychological na palaisipan kung paano binibigyan ng tao ng kahulugan ang swerte at paniniwala? Kayo na ang humusga. Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuri nating ito. Sana ay napaisip namin kayo ngayon. Hanggang sa muli.